Gawa sa mga pinagtagpi-tagping tela at lona mula sa mga tumulong na NGO, ang dingding ng bahay ng pamilya Juarez. Tinangay ng Bagyong Frank noong 2008 ang kanilang naipundar. Bagyong Frank, wala na hindi na tayo. Ay, wala kaming pera. 3 pang anak ko, sawa ko namatay na. Inanod ang maraming tahanan sa barangay Durog, San Jose de Buenavista, Antique sa kasagsagan ng bagyo. Ilang linggo ring nalubog sa baha ang probinsya. Kami ang mag-aaral ng Cotabato State University at kasama ko ang mag-aaral na si Hasan Joshua at si Yilmasher M. Abdulmagid, and ito ang aming interview. Wagid din. Namamatay tayo si Pastor. Di, ang sagit, ayun. Ang sagit na makita na. Parang sa lakyan na paano ko. Parang sa lakyan, no? Yeah. Ay, sa lakyan, pakita mo dito. Yung pala nila sa internet sa Ay.
sa Magna Central Academy na kung saan in-interview po namin ang isa sa nabiktima ng Bagyong Frank noong June 2008. Po ang interviewer. Ako po ang interviewer na si Elma Sherang Filmagit at kasama ko po ang interviewer na si Hassan Joshua po. At ang question po namin is, Maaari po bang malaman ang pangalan ninyo at ilang taon kayo nung naganap ang pangyayari? Ako si Melanie Mondejar at during that time nung bagyo na yun, I'm just only 26 years old. at saan at kailan po ang eksaktong nangyari ang pangyayari nito? Nangyari yan nung June 20, 2008. Kapapanganak ko pa lang sa bunsong anak ko sa Limbo Sultan Kudarat, sa Cruising Pinali, Limbo Sultan Kudarat. Ano po ang ginawa ninyo nung araw na yun bago nangyari ang incident? Actually, yung time na yun, nanganak ako noong June 13, 2008. Nasa hospital ako that time. And then pagbaba namin, nagstay muna ako kila sa nanay ko. And then after that, umuwi na kami sa Cruising Pinarin, mga June 19. And then pagka kinabukasan, na nangyari na yung bagyo na yun, as in sobrang lakas ng agos ng tubig. Pumasok lahat sa bahay namin yung tubig na yun. At hanggang sa, hindi na namin namamalayan kasi hanggang second floor kasi yung bahay namin. Papunta na sa second floor. Kaya unexpected talaga yung, nabina talaga ako during that time kasi siyempre bagong panganak ka pa lang. Tapos yun yung may madadatnat mo sa bahay mo. So, maaari po bang ikwento niyo po kung paano nagsimula ang pangyayaring iyon at paano kayo nagka-survive nung araw niyo? Nag-start yun siya June 20, 2008. Katulad ng sinabi ko, kapapanganak ko pa lang, and then inuwi namin sa bahay namin sa Cruising Pinari. And then nung umaga yun, ang lakas ng daloy ng tubig. Pero yung ulan, hindi masyadong malakas. Pero yung landslide ba, kasi nakatira kami doon sa may mga bundok, tapos yung mga tubig doon, grabe yung agas ng tubig, sobrang lalim, tapos yung may halong mga putik. Yung nakikita mo sa TV na hindi mo na-expected na mayayari yun. Tapos, unti-unting pumapasok sa bahay namin, tapos hanggang second floor, abot na niya yung bahay namin. Tapos, yun, during that time, nagpa-rescue na kami sa may Baguados. Sumatawag kami sa mga magulang namin kasi I'm just only 26 and then bago lang kami nagpapamilya. Sobrang bata ko that time. Feeling ko wala kaming kamag-anak sa area na yun kasi doon na kami nakakuha ng mga lupa at saka yung bahay na tapos tumawag kami sa mga magulang namin na i-rescue kami. Tapos pinapunta doon yung sabi namin, i-rescue nyo kami kasi hirap na kami. Nasa second floor kasi nakikita namin yung mga bahay namin ng mga baba. As in talaga wala na, lumubog na yung mga bahay nila. Sabi ko, kung hindi tayo marirescue dito, mamamatay tayo kasama yung mga anak natin. And then ang ginawa ng mga magulang namin, kumuha sila ng, pinakyaw nila yung multicab, kumuha sila ng awang, tapos sinakay doon sa sasakyan. Tapos yun, ipinunta doon sa amin. Nagkuhan sila, ibinabadya sa Quirino Beach, tapos ipinasok doon sa area namin kasi nasa loob pa kami that time. And then sa second floor kami nakuha ng mga nag-rescue ng mga parents namin sa awang na yun, yung malaking awang. And then natatandaan ko pa lang yun habang nire-rescue kami. Dinudugo ako that time kasi siyempre sa takot, nervous, hindi mo na alam na ganun yung mangyayari. Tapos doon ka kinuha sa second floor, sa bintana, imagine mo yung tubig na yun. Tapos sinakay kami doon, ni isang gamit namin, wala kaming na-survive, yung mga kasangkapan namin, wala, as in talaga wala talaga. Yung mga anak ko lang, importante yung buhay ng mga anak ko. At ang nakakatuwa doon, sumakay kami sa awang na yun, tapos naka-short lang ako, na hindi ko namamalayan na ganun yung suot ko that time, kasi syempre, sa taranta mo, tapos sabi ko kahit
mag-short ka man lang dito, hindi rin makikita yung legs mo kasi siyempre tubig yun. Tapos yung kwan ko ba, yung kaba namin andon, tapos isinakay kami sa Awang papunta sa Quirino Bridge. As in yung sa kalsada ka talaga dadaan kasi doon na yung tubig doon hanggang kalsada, yung Awang doon na. Instead na mga motorcycle lang nakadaan, yung Awang namin ang dumadaan. Tapos ang dami-daming na hayop na nakakasabay namin na anod kasi sobrang laki ng tubig. Paano po naapektuhan ng inyong buhay at ng komunidad ninyo pagkatapos ng pangyayari? Like yung buhay niyo po after nung pangyayari na yun. Siyempre, sobrang hirap kasi after ng sakuna, back to zero ka talaga kasi wala kayong income, kaya yung mga, kahit yung sasakyan namin, yung mga sasakyan na iwan doon, naanod yung iba, yung mga as in back to zero ka. Sobrang depressed yung naramdaman namin that time, yung na-experience namin. Tapos, hirap na kasi after ng sakuna na yun, dinala kami sa hospital ng anak ko, yung baby ko na kapapanganak pa lang at ako kasi nabinat ako during that time. And then, napunta kami sa regional. After that, nakitira kami sa mga magulang namin. And then, naghanap kami ng bagong marerentahan sa Bagwa. Sa Bagwa daw kami na karenta ng bahay. Ni isang sopa wala kami, ni isang damit wala din. Kasi yun, hindi naman andun lahat sa bahay namin, pero nakuan ba ng bahay, yung putik, yung lahat. Basta wala kami na naisip na gamit, yung buhay lang ng mga anak ko. Sobrang hirap that time na mag-start ka kasi back to zero ka. So ano po ang nais kong mensahe sa mga kabataan ngayon, lalo na sa paparating na bagyong Pipito? Sa mga kabataan ngayon or sa mga na nakikinig na if ever na may mga bagyo, dapat na naka-ready pa lang. Kumbaga, makinig sa may mga Facebook naman tayo, may mga social media. Alam naman natin, gina-warning naman tayo kung may mga paparating na bagyo. Dapat alert tayo, dapat be ready. Kung halimbawa, paparating na yung mga bagyo, mag-imbak tayo ng pagkain sa loob ng bahay. And then yung mga first aid kit, dapat andun din. Tapos, mag-ready lang. Pero yung emotional, hindi ko masasabing paano kayo mag-ready kasi based on my experience, na sobrang trauma ko hanggang ngayon. Kahit naalala ko yun, natutrauma na rin ako sa kwan. Pero ang masasabi ko lang, pag may mga ganon, always manalig ka sa Diyos, always andyan din ng Panginoon, si Ayla, natutulong sa'yo na kung paano ka babangon. At yun lang po, maraming salamat po at maraming salamat sa pag-interview sa inyo po. God bless you po. Thank you so much and God bless you all.